Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ano na namang ang problema mo at nandito ka na naman sa opisina ko? Kunot noon na tanong ni Mike sa akin. Halata ang pagkabana sa aking mukha. Bad trip na naman ako. Galing na naman ako sa jewelry shop para puntahan si Danaya. Halos umabot na sa 1,000,000 ang nagastos ko para lang magkaroon ako ng rason na makausap lang kami. At talagang naiinis na ako sa malamig na treatment sa akin ni Danaya na para bang isa lang akong ordinaryong kakilala niya. Gusto kong magalit siya sa akin. Gusto kong sumbatan niya ako. Gusto kong ilabas niya ang galit niya sa akin para magkaroon ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Pero napaka-formal ng pakikitungo niya sa akin at napakalamig din ng tulad ng yelo na parang wala kaming nakaraang dalawa. This frustrated me. Gago. Sagutin mo nga kung ano yung tanong ko. Nakakaistorbo ka na. Muling untag naman sa akin ni Mike. Sabi ko lang naaalala ko na nakaharap ko na nga pala ang walang kwentang kaibigan ko na to. We're friends since college. Mukhang wala kaming naging away. Pero talagang masasandalan namin ang isa't isa at masasabihan ng problema. Sa tingin mo, ano kaya ang dahilan at malamig ang pakikitungo ng babae sa lalaki? If you are talking about your former wife, obviously, she's finally moving on. She didn't feel anything for you. Even heart-red, sa madaling salita pare, wala na siyang pakialam sa'yo. Nagpagting naman ang aking tainga sa narinig. Kudas talaga tong si Mike na to, parang hindi kaibigan na kausap. Kailangan ba talagang ipagsigawan niya na walang pakialam sa akin si Danaya? Sarap sa pakinang mokong na to. Alam ko naman nagalit sa akin si Danaya, pero may pakialam pa rin siya sa akin at kailangan ko lang ng kaunti pang pagpapakyut sa kanya. Irresistible kaya tong hitsura ko. Sa tingin mo, ano kayang gagawin ko para malaman ko kung may pakialam pa ba sa akin si Danaya? Wala akong mapagpilian kundi tanungin siya sa bagay na ito. Dahil pag yung triplets kong kapatid ang tatanungin ko, baka pagtawanan lang nila ako. Si Gabi naman ay medyo busy sa buhay at mabait yun. Baka ang maging advice nun ay magdasal na lang ako. Si Simon naman, masyadong negosyante. Baka pati advice niya sa akin may bayad. Mukhang pera pa naman ang Simon na yon. Ang mahal pang makasingil. Bakit naman kasi wala akong matinong kapatid? Kaya nagtitiyaga tuloy ako sa kaibigan ko na to. Tila nag-iisip ito ng pwedeng isagot sa akin. Subukan mo kayang magpasagasa sa tren sa harapan niya. Baka magkaroon siya ng pakialam sa'yo. Gago ka talaga. Napatawa naman siya sa aking sinabi. Kung hindi ko lang siya kaibigan, baka sinuntok ko na siya kanina pa. I am dead serious here. Tapos bibiruin mo pa ako ng ganyan. Seryoso ako pare. Sinabi ko lang sa'yo ang totoo para mabawasan ng kunti ang kumpiyansa mo sa sarili. Sa ginawa mo kay Danaya noon, I suggest ngayon pa lang magsimula ka na magpraktis na lumuhod at gumapang sa lupa dahil mukhang doon nga ang patungo mo. Napaurong naman ako sa sinabi ni Mike. Tila may bumara sa aking lalamunan. At hindi ko siya masagot. Paulit-ulit sa aking isipan ang kanyang sinabi. Anyway, huwag kang mainggit sa akin bukas kung may date kami ng ex-wife mo. Nakangising sabi ni Mike na nagpakulo sa aking dugo. Date? At bakit kayo magdi-date? Gago ka talaga. Naikuyom ko ang aking kamao. Gusto ko na talaga siyang suntukin pa. Business proposal bro. And I will be investing in their company. It's a good business, you know. Ani nito sabay pakita sa akin ng isang folder. Agad ko itong hinablot at tinitigan ko ang nasa loob. Ibalik mo yan sa akin bro. Wika naman niya. No, this is mine now. Nakangisi kong sambit naman dito. Gago ka talaga. Agad din naman akong umalis sa opisina ni Mike. Ngayon binabaybay ko naman ang daan patungo sa paaralan ni Janela. Ipinangako ko kasi dito na susunduin ko siya ngayon. Agad kong ipinarada ang aking kotse sa parking area sa St. Anthony Academy
ang paaralan ni Janela. Janela is 5 years old at nasa kinder na siya. Habang sakto naman ang paglingon ng kambal na sina Jared at Jiho, ay sumalubong naman sa paningin nila ang mukha ng isang lalaki na kiniiinisan nila. Yung lalaki na nakita nila sa airport medyo kamukha nilang dalawa. Ewan nila pero nainis talaga sila sa lalaking ito dahil parang kinopya nito ang kagwapuhan nila. Nagkatinginan silang dalawa at umandar na naman ang kapilyuhan nila. Tila sekretong nag-uusap ang kanilang mga mata. Agad silang nagsuot ng cap at shade. Lagi talaga nilang daladala ang mga ito para maitago ang kanilang kagwapuhan minsan. Irresistible naman kasi ang kagwapuhan nilang dalawa. At baka pag-interesan pa sila ng mga kidnapper. Mabuti na lang at nakipagchismisan pa ang Yaya Mercy nila sa ibang yaya at hindi sila napansin nito. Humakbang silang dalawa papalapit sa kotse ng lalaki na nakita nila kanina. May manners sila pero nakakawala talaga ng maganda nilang ugali ang lalaking kinaiinisan nila. Hawak kamay ni Axel si Janela habang papalapit sila sa kotse na nang napatigil siya. What the? Hindi niya natuloy ang pagmumura nang napagtantong kasama nga pala niya ngayon ang anak. May naguhit kasi ng ewan sa kanyang kotse. Kung sino man ang tiyanak na may gawa nito, wag lang magpapakita sa kanya at talagang bubugbugin niya ang tatay nito. Wow! Ang cute naman ng kotse mo, Daddy. May moon, star at sun. Masayang bulalas ni Janela habang banas naman siya. Bakit ba madalas na lang siyang pagtripan ng mga batang yun? Sumagi sa isip niya ang kambal na unang naglakas loob na pagtripan siya sa isang buwan na ang nakakalipas. Tuwang-tuwa pa siya sa mga yon dahil magaan ang kanyang loob sa dalawa. Pero bigla na lang siyang pinagtripan ng mga yon. At ngayon, may ibang bata na naman naglakas loob na pagtripan siya. Mukhang may dalang sumpa sa buhay niya ang kambal na nakita niya sa airport. Nakayuko ang kambal ng mga bata na nakaupo sa sofa habang nakapamaywang naman si Danaya na nakaharap sa mga ito. Tapos na niyang pagalitan ang mga ito. Nalaman niya kasi mula kay Manang Mercy ang mga kasalanan ng mga ito ngayon. Una, nagreklamo daw ang mga ito na itinuro ng kanilang guro dahil paulit-ulit daw. Hindi na bago sa kanya ang ganitong problema. Masyado kasing advance ang dalawa, kaya sakit talaga sila sa ulo ng kanilang mga nagiging guro. Madali din sa kanila ang maboard sa kanilang klase. At dahilan kaya pinagalitan niya ang mga ito dahil isinumbong ni Manang Mercy sa kanya. Ginuhitan daw ng mga ito ng kung ano-ano ang isang kotse. Hindi naman ganito ang kanyang mga anak, kaya talaga nagtataka siya. I'm sorry, Mami. Sabay sambit ng mga ito. Talagang naiinis lang kami sa mukha ng lalaking yon, yung may-ari ng kotse, kasi binubusuhan niya kami doon sa airport. Wika naman ni Jared. Yes, Mami. Kung makita mo lang ang mukha ng lalaking sinasabi namin, maiintindihan mo kami sa sinasabi namin na nakakainis yung mukha niya. Segunda naman ni Jiho. At nangatwiran pa talaga ang mga ito. Ayoko nang maulit pa ito, ha? Jiho and Jared, hindi porket naiinis kayo sa kapangitan ng lalaking sinasabi nyo, ay pwede nyo nang gawin ang ginagawa nyo ngayon. Hindi kayo dapat tumitingin sa itsura ng isang tao. Hindi porket pangit na yung tao, ay pangit na yung ugali niya. At pwede nyo siyang pagtripan. Muli na naman ay pagalit niyang pangaral sa mga ito. Hindi naman siya pangit, Mami. Yung mukha niya ay talagang nakakasira ng araw namin. Wika naman ni Jared. Pag makita nyo ang lalaking yon, baka maintindihan nyo kami. At talagang nangatwiran pa ang mga ito. At muli ngayon lang ay nangangatwiran ang mga ito ng ganito. Hinihintay ko ngayon ang pagdating ni Mr. Mike de Gracia. Sabi ni Mama Lucy na willing mag-invest ito para sa paglago ng branch namin dito sa Pilipinas. At ngayon kailangan namin mag-usap tungkol sa kontrata at magkakapirmahan na rin. Ang restaurant na pinag-usapan namin kung saan kami magkikita ay isang private restaurant for business matters only. Tahimik ito. Para lang talaga ito sa mga taong may negosyo ang pinag-uusapan. Consists of rooms and soundproof ang bawat kwarto, kaya tahimik talaga. Napaangat ako ng mukha nang bumukas ang pintuan ng kwarto kung saan nasa loob ako. Inihanda ko na ang aking matamis na ngiti pero napalis yung bigla nang hindi si Mike
na kaibigan ni Axel ang sumalubong sa aking paningin, kundi, anong ginagawa mo rito? Hindi ko na napigilan ang iritasyong nadarama ko. Unti-unting natitibag yun. Pagkapurmal ko na dapat sa kanya kasi halos 1 buwan na niya akong binubuwisit. Makita lang ang kanyang mukha, talagang nasisira na ang araw ko. Relax baby, I'm just here for business. Aniya na umupo sa upuan na nasa aking harapan. Inilapag niya ang kanyang dalang case sa ibabaw ng mesa. Mukha talagang business ang ipinunta niya dito kasi naka-business attire din siya at napaka-formal niyang tingnan. Hindi ikaw ang inaasahan ko, Mr. De La Cuesta. Yung kaibigan mo na si Mike. Mahinahon kong pagkakasabi sa kasuwal na pamamaraan kahit pa ang init ng ulo ko ngayon. Sinong hindi mag-iinit ang ulo kung ang lagkit ng titig niya sa akin? Sa sobrang lagkit, parang gusto kong maligo kasi nakakadiri talaga. Hindi ba sinabi sa iyo ni Mama Lucy na yung kaibigan ko na si Mike de Gracia nag-back out at ako ang pumalit? Kahit pa sa pagkapurmal na kanyang mukha, pero nandun sa kanyang mga mata ang kakaibang kislap ng tagumpay. Kinalma ko ang aking sarili. Wag lang siya magkakamaling sirain ang mood ko ngayon at hindi ko na maipapangako kung kaya ko pa bang palampasin ang panggugulo niya sa tahimik ko ng buhay. Pinormal ko naman ang ekspresyon ng aking mukha pati na ang pakikitungo ko kay Axel. Ngayong nasa harapan ko na siya at kasalukuyan kami nag-uusap na dalawa tungkol sa negosyo. Mabuti naman at naisipan pa niyang maging formal ngayon at hindi na umaandar ang pagiging arugante niya na siyang ipinapakita niya sa akin sa mga lumipas na araw na ginugulo niya ako. Axel De La Cuesta is an arrogant, conceited and self-centered. Isa lang yan sa mga pangit niyang ugali na malas namang namanan ng kambal mula sa kanya. Kaya nga nakakainis, napaka-unfair talaga ng buhay. Ako ang nagdala at nagpakahirap sa panganganak habang ang hinayupak na ito ay nagpapasarap sa piling ng kanyang kaibigan. Tapos yung kambal, hindi lang naging kamukha ng kanilang ama, kaugali pa sila. Kaya kahit gaano ko pa kamahal ang mga anak ko, hindi ko talaga mapigilan manakit ang aking ulo sa kanilang dalawa. Natulad na lang ng laging pananakit ng ulo ko dahil sa kakapalan ng mukha ng kanilang ama na walang ibang ginawa kundi ang guluhin ako sa mga nakarang araw na ito na parang walang ginawang kasalanan sa akin sa nakaraan. Ang sarap talagang tirisin na parang pigsa ang Axel nito. Ayoko makadama pa ng kahit anong emosyon para kay Axel. Pati na yung matinding galit na nakalibing dito sa loob ng puso ko. Dahil para sa akin, magaling na ako at hindi ko na kailangang balikan pa ang masakit kong nakaraan dahil sa kanya. Mahabang taon kong sinanay ang aking sarili na para maging robot na walang pakiramdam sa kanya. Kaya kahit nakadama ako ng matinding inis sa kanya, dapat hindi niya yun mahalata. Hahayaan ko siya na isipin niya na wala akong pakialam sa kanya dahil yun naman talaga ang totoo. Pagkatapos namin mag-usap tungkol sa kontrata, inilapag ko na ang pipirmahan namin para matapos na kaming dalawa at nang makaalis na ako. Marami pa akong naiwang trabaho sa shop at hindi ko na rin matagalan ang presensya ng hambog na si Axel na to. Bago ko pirmahan yan, may mga kondisyon pala ako. Wika naman ito sa formal na pamamaraan. Mas gusto kong ganito ang turingan namin sa isa't isa na parang business partners lang. Okay, Mr. De La Cuesta. Nanatiling formal naman ang ekspresyon ng mukha ko. Ngumiti naman siya. Pero hindi ko gusto ang ngiti niya. Para bang isang kalokohan na naman ang naiisip niya. At madali niyang manipulahin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Para sa kanya, makukuha niya lahat ng gugustuhin niya sa isang kumpas lang ng kanyang kamay. Kaya hindi malayo na ito din ang tingin niya sa akin ngayon. First, you have to be good with me. Wala namang problema sa una niyang sinabi. Kaya ko naman siyang pakisamahan ng formal. At saka mabait naman ako sa kanya. Kahit ang sarap niyang sapakin. Deal, Mr. De La Cuesta. Is that all? Pangalawa, tawagin mo ako sa pangalan kung tayong dalawa lang. Naiinis ako kapag tinatawag mo akong Mr. De La Cuesta. Katulad ng dati. Axel.
Nagtaas baba ang dibdib ko sa sobrang inis pero pinigilan ko lang ang aking sarili. Kahit pa masyadong hindi makatarungan na itong kondisyon niya, masyado na itong personal. No problem, Mr. De La Cuesta. Nanatili pa rin ang matamis kong ngiti. Is that all? Axel, pagtatama niya sa akin. I will just do your condition after you sign the contract, Mr. De La Cuesta. But since hindi mo pa naman pinipirmahan ang kontrata, tatawagin pa rin kitang Mr. De La Cuesta. Napatiimbagang naman si Axel at halata ang iritasyon sa mukha niya. Lihim naman ako nagbunyi. Alam ko kasi na kasing liit ng buto ng pakwan ang kanyang pasensya. Mainitin din ang kanyang ulo. Cut off this formality. Please, Danaya. It's not funny anymore. Is that all, Mr. De La Cuesta? Barahan siyang napabuga ng hangin na parang kinakalma ang kanyang sarili. Saka siya ngumisi. My last two condition is, since I already investing, so it means that we're already business partners. As my business partners, I want you to go with me in any business event or party that I will be attending as my date. At kung gusto din sagutin mo ng tama ang lahat ng itatanong ko sa'yo, tulad na lang kung nasaan ka sa loob ng 6 na taon, at kung anong ginagawa mo sa loob ng mga taon na yan, at maliban sa pagdidesenyo ng mga alahas. That's it. Agad kong kinuha ang kontrata at iniligpit ko ito. Mulagat naman siyang nakatingin sa ginawa ko. It's a pleasure to talk business with you, Mr. De La Cuesta. But I'm sorry. I guess you're not the kind of investor that we want to involve with us. You mix business and personal things, which not in our criteria is choosing a right investor. My personal life is not a part of the business and that we're talking about. They say that you are a competent CEO, a skilled businessman, but you disappointed me. Tumayo ako at pinilit pa rin ngumiti sa kanya. Nakanganga siyang nakatingin sa akin. Thank you for your time, Mr. De La Cuesta. Tuluyan na akong humakbang paalis habang nanatili siyang nakanganga. Alam kong hindi niya napaghandaan ang ginawa at mga sinabi ko. Naninikip ang dibdib ko sa galit na nadarama ko. Sabi ko na nga ba, he can't be trusted. He has another agenda. Rather than finding our business that is worth to be invested. I hate him. I hate his arrogance. Papasok na sana ako sa aking kotse na may humawak bigla sa braso ko. Kaya napatigil ako sa kanapalingon. What is it, Mr. De La Cuesta? May kailangan ka pa ba? Pinanatili ko pa rin maging formal. I'm sorry. Wika naman ito. Hindi ko napaghandaan ang nanula sa kanyang mga labi kaya sandali na paawang ang aking bibig. It's okay, Mr. De La Cuesta. Apology accepted. Titig na siya sa akin na tila frustrated siya. Bakit ayaw mo magalit sa akin? Bakit ayaw mo akong sumbatan? Sumbatan mo ako. Sampalin mo ako. Sapakin mo ako. Gawin mo yan sa akin. Buong puso kong tatanggapin. Wag lang yung tong ginagawa mo sa akin ngayon. Na parang hindi mo ako naaalala. Na parang isa lang akong ordinaryong kakilala. Na parang wala kang pakialam sa akin. Sunod-sunod na sumbat niya na parang hirap na hirap siya. Lumatay ang kakaibang damdamin sa kanyang mga mata. Bigla na lang nag-flashback sa akin ang mga nangyari. Nung parang nanunood lang ako ng sine. Nabuhay tuloy ang matinding pagkamuhi dito sa puso ko para sa kanya. Lihim kong kinakalma ang aking sarili. I'm not the same Danaya na mahina. Ayaw kong magpadala sa aking galit dahil baka ako lang ang maging talunan. Nakakalimutan mo na ba ang sinabi mo nun? Ha, Axel De La Cuesta? We have to treat each other as a stranger pag muli tayong nagkita. At ngayon, ano ang nirereklamo mo? Ginagawa ko lang kung ano yung sinabi mo. Ani ko sa mahinahon na boses. Hindi ko na kailangang isumbat pa sa'yo ang nakaraan. Dahil close book na yon. Nag-move on na ako mula doon. Ngayon kung gusto mong isumbat ko lahat sa'yo, siguraduhin mo lang na handa ka. Kasi baka hindi pa lang ako nangangalahati. Bumulagta ka na sa aking harapan. Pag na-realize mo kung gaano ka kawalang kwentang tao. Nanatili siyang nakatitig sa akin habang nakaawang ang mga labi niya. At bakit ko pa isusumbat sa'yo lahat?
Hindi mo naman siguro nakakalimutan lahat dahil mukhang wala ka namang amnesia. Bakit hindi ikaw ang manubat sa sarili mo at pakisampal na rin sa sarili mo? Hindi ko yan gagawin. Mananakit lang ang kamay ko, sadyang makapalang talaga ang mukha mo. Ngumiti ako, pero matalim ang titig ko sa kanya. One last time, Mr. De La Cuesta. Ang katulad mong gago at psychotic delusional head, leave me alone at ibalik mo ang katahimikan ng buhay ko. Tila siya napaurong at nanigas dahil nanulas sa aking bibig. It's not my intention to insult him, pero talagang biglang naging off ang maganda kong ugali dahil sa kanya. Agad akong pumasok sa aking kotse at iniwan siyang nakatanga. Tulong-tulong kami ngayon ng aking mga anak sa paglilinis nitong munti naming apartment. Kasalukuyan ako nagwawalis dito sa bakuran. Ang kambal naman ay nagpupuna sa mabintana habang nagluluto naman ng tanghalian namin si Yaya Mercy. Nagpupunas ka ba o naglalaro? Puna naman ni Jiho sa ginagawa ng bunsong kakambal. Mind your own work. Masungit na sagot naman ni Jared. Marami pang ang alikabok yung pwesto mo. Hoy, malinis na tong pwesto ko, no? Kaya lang ito nag-aalikabok dahil sa'yo. Lumilipad yung alikabok sa pwesto mo dito sa pwesto ko. Napahinto ako sa pagwawalis at hinarap ang kambal. Jiho, Jared, itigil nyo nga yan. Baka kung saan na naman aabot yung bangayan yung dalawa. Saway ko naman sa kambal. Kahit magkakambal at sa kabila naman ng marami silang napagkakasunduan, pero madalas din sila nag-aaway. Pareho kasi silang pikon at wala namang magpapatalo sa kanilang dalawa. Sa tingin ko malapit nang mamuti ang buhok ko sa kanila. Idagdag pa yung arugante at makapal na mukha nilang ama. Hello kids! Sabay kaming napatingin sa gate nang narinig ang masayang bati na yon at nakangiting mukha ni Daddy Alfred! Masayang bulalas ng kambal at nagtatakbo ang mga ito papalapit kay Alfred. Alam ng mga ito na hindi si Alfred ang kanilang ama. Pero sa Alfred na ang itinuring nilang ama mula pa noon at mahal na mahal ng kambal si Alfred. Alfred didn't leave me. Siya ang laging nandito para sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Lagi kaming binibisita ni Alfred doon sa Dubai. Kahit pa masyado siyang busy sa negosyo niya dito sa Pilipinas at sa New York. Agad na ibinigay ni Alfred sa dalawang bata ang dala niyang laruan para sa mga ito. It's a new set of sports toy car. Sa New York pa lang ito nabibili. Limited edition din ang mga ito. Mahilig sa laruang sasakyan ang kakambal. Mahilig sa sports car ang mga ito at sa car racing. Tuwang-tuwa naman ang kambal. Agad na pumasok ang mga ito sa loob ng bahay para laruin ang dala ng ninong o Daddy Alfred nila. Ini-spoil mo talaga ang mga yon. Sambit ko habang malapit na nakangiti sa akin si Alfred. Come on Danaya, minsan ko lang silang mabisita kaya ibinibigay ko kung ano yung the best para sa kanila. May magagawa pa ba ako? Kailan ka pa dumating? Kahapon lang, nakangiting sabi niya. Buti nahanap mo agad itong apartment namin. Nakatawa kong sabi sa kanya. Tinanong ko si Maureen at ibinigay naman niya ang address. Kahit sa damakmak na naman ang insulto na pala ko mula sa kanya. Mas lalo akong napatawa sa sinabi niya. Hanggang ngayon lagi pa rin nagbabangayan si Alfred at Maureen. Wala pa ring pagbabago sa turingan nilang dalawa. Bakit kay Maureen ka pa nagtatanong? Why you didn't ask me directly? Hinaluan ko ng panunukso ang aking boses. Huwag mo nga akong binibiro para kay Maureen. Wika naman niya. Alam mo kung sino ang gusto ko. Napatigil naman ako. Alam ko naman na ako ang tinutukoy ni Alfred, kung kaya ko lang sanang suklian ang pag-ibig niya sa akin. I love Alfred, pero hindi katulad ng pagmamahal na iniukol niya sa akin. Masyadong nabasag ang puso ko noon. Muli na itong nabuo ngayon. Ayaw ko nang umibig pa sa kahit sinong lalaki. Ayaw kong muling masaktan. All the love that I have, para na lang yun sa mga anak ko. Huwag mong isipin yung sinabi ko. Nakatawang sabi naman ni Alfred. I just want to surprise you and the kids. Kaya kay Maureen ako nagtanong. Sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Sakto naman at nakapaghanda na ng tanghalian si Yaya Mercy.
Masaya kaming kumakain habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Basang-basa ko naman ang kasiyahan ng kambal dahil binisita na naman sila muli ng Daddy Alfred nila. Buong araw na nasa bahay si Alfred. Busy siya sa pakikipaglaro sa dalawa. Dahil kay Alfred, naramdaman din ng mga anak ko kung gaano kasarap ang magkaroon ng isang ama. Kaya siguro hindi sila nagtatanong sa akin tungkol sa kanilang ama. Sa pagdating ng hapunan, si Alfred ang nagpresentang magluto ng hapunan. Kaya excited kaming lahat. Bis na kasi namin ang luto ni Alfred. Masarap magluto si Alfred. Isa yan sa mga asset niya. Alfred is almost perfect. A good-looking rich man. Sweet, mabait at magaling sa kusina. Pero bakit hindi hihigit sa isang pagkakaibigan ang turing ko sa kanya? Is it because of thought that he deserves someone better than me? Masaya kaming kumakain ng hapunan. Isa ito sa namiss ko kay Alfred. Yung masarap niyang luto. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap kami sandali ni Alfred. I want to invite you. Uwi ka naman ni Alfred. Saan? Magkaharap kaming nakaupo sa sofa dito sa sala. Nasa kanilang kwarto na ang kambal. Maaga din nagpahinga si Yaya Mercy. May inabot siya sa akin na isang card. Tinignan ko ito. It's an invitation card. Party para sa mga kilalang businessman dito sa Pilipinas. Okay, sasama ako sa'yo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Baka makahanap pa ako ng client doon and it would be a great if I can meet a new investor. Your ex. Sigurado akong nandun siya at magkikita kayo. Tila nag-aalala ang kanyang mukha. And so, taas kilay kong sambit naman sa kanya. Kung alam lang niyang ilang beses na kami nagkita ni Axel at kung paano laging sinisira ni Axel ang aking araw. Baka naman, matagal nang tapos yun at tapos na din ako sa kanya. Walang kaso sa akin kung magkita man kami doon. Kahit magkasama pa sila ni Wilma, wala na yung epekto sa akin. Well, totoo naman ito.